So, ito mga bro yung ginawa natin. So, okay na. Kita nyo dyan na malinis naman yung kanyang picture. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Okay, welcome back sa ating channel mga bro. So meron tayo ngayong gagawin dito na Sony bali 49 na ano to, yung 49X 49X 7007E. Ayan. Bali ito yung problema nito. Bali kadarating lang to nung ngayon lang. Ayan. Ayan o. May lumalabas na guhit dun sa taas. Hindi halatado sa camera, no? So, yung problema nito, parang ano siya? Ayan, double image. Tapos mamaya, ano na yan, may halo na yung bar lines. Ayan, mapupuno na ng bar lines. Ayan, magkaka-bar lines na yan mamaya. Ayan. Close up natin. Ayan, double image. Tapos may mga halong bar lines. Ayan. Kita natin yung model. So, yan yung kanyang model number. Yan, KD-49X7007E. Bali, dalawa yung tanggap ko na ganito. May nauna akong tanggap nito nung nakaraan pero hindi ko nagawa. Sunog kasi yung ano niya. Sunog yung kanyang source scope, yung mismong IC na yung nasunog. Bali galing yun sa ano, sa kaibigan nating technician dito sa labas. Ayan. 49X 7007F naman. Ayan, bali i-RTO na natin yan. Dahil ano yan. So, ito ngayon yung gagawin natin. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above
So, ayan. So, bali yung ginamit nito na panel mga bro ay LG. So, pag ganun yung makita nating problema sa kanyang screen, huwag nating gawing force option yung yung mag-blocking ng kanyang mga clocking signals. So, sa natin, yung una nating step dito ay munang add even yung tutukan natin. Pero noon, 'di ba, pag ganun yung problema, diretso na tayo dun sa kanyang clocking signal. I-identify natin kung saan ang may problema, kung left or right. Pero yun yung mga lumang yung mga lumang paraan ng ating pag-repair. At sa tagal ng ating pag-aaral sa ating pagre-repair ng LED TV, mas maganda na mag-concentrate muna tayo sa VGH add or even pag ganitong LG, pag sa EO naman ay LC1, LC1, LC2. So asan ba yung kanyang mga add even nito? May naka-indicate naman dito. So ayan kita nyo yung kanyang mga clocking signal dyan. Kunin ko lang yung tester mga bro. So hindi na tayo magbo-voltage checking dito dahil meron naman siyang display. Sigurado naman okay yung mga yon. So ito siya. Clock 2, 4, 6, 8. Yan yung nasa baba. So ito yan. Clock 2, 4, 6, 8. Yung 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7. Yan. May, nakatapat naman yung kanyang naka-indicate naman. So clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung sumunod na dito sa kanyang clock 8, yan yung VGH even. So ito na yung even. Tapos yan na yung add. Naman So mas maganda dito muna tayo mag-focus. Or yung supply niya na nagpabago-bago sa VGH, VGL, subukan muna nating gawing na lang yun, gawing VGH na lang yung pang supply natin sa VGH add even, gawin nating VGH. Ngayon pag pino naman yung kanyang picture, so okay na yon. Ngayon pag hindi siya pino, hanapin natin doon kung saan natin susupply yung VGH, pero mostly yon sa VGH add natin susupply, hindi na susupply yung VGH even. So saan ba pumunta yung mga holes na yan, yung mga voltage sa signal na yan? So ayan, bali dito siya pumunta sa kanyang DC-DC level shifter na IC. So itong may mga capacitor na to, ayan na yung kanyang mga clocking signal na from clock 1 to clock 8. Tapos ito naman yung kanyang add even, itong holes na to. Ito yung kanyang add at saka even. So pag tinest mo ng continuity yan, meron siyang continuity, or dito yung kadugtong niya. So yan yung VGH even. Ito yung even. Ito naman yung add, VGH add. Pumunta yan dito. Lapit pa natin. Ayan. Ito yung add at saka even. So gagawin ulit natin dito yung ginagawa natin na ikakat natin itong add even galing sa IC. Tapos saka natin i-rerekta sa VGH yung yung add even na test point. So yung VGH natin, saan na yun? Kita natin kanina yung VGH.
Yan yung BGH natin. So dito yan, BGH. So yun muna yung first step na gagawin natin. So ikakating natin tong ito. Okay, sukatan natin ng voltahe para alaman ng mga ano natin, lalo yung mga nag-uumpisa pa lang, mga newbie. So ayan, bali naka-backlight na yan. Meron na din siyang hissing sound. So bali ito yung kanyang add, BGH add. So na yan, ayan. Ito yung BGH add. Negative 7. Ayun o. Hindi natin mabasa yung kanyang BGH. Okay. Yan yung kanyang even. Yung sumunod naman, yan yung kanyang add. Ito yung even. BGH even. Ayan. Nabasa natin yung kanyang BGH. Oh, yung ano naman, yung kanyang BGL naman yung parang mababa. Okay. Try nating magtanggal ng FFC cable. So, ito muna sa ating left side. Tapos sukatan ulit natin yung kanyang BGH add even. So, ayan, nakatanggal yung ating left side. Dito tayo sa BGH add. Add negative 7. Ayun, nabasa na natin yung BGH. Okay. So, even naman tayo. Ganon din. Lumalabas ng normal yung BGH BGL nya. Okay, balik natin at try naman natin na tanggalin sa kabila. Itong panel kasi na to, pag tinanggal mo yung isa dito, wala tong display. Hindi lalabas yung logo niya. Okay, binalik natin yung left, tinanggal yung right. Tapos plug in. Ingat-ingat lang pag nag-ano tayo dito. Kung hindi ka technician, huwag mo nang gagawin. Kunting pagkakamali lang sa pagbo-voltage checking dito sa IC, pwedeng dumulas yung tester. Naku, sibak yung T-con, wala na. So sa tayo, BGH add. Ayan. Okay. Normal na lumalabas yung BGH BGL na nagpapalit-palit. Sa even tayo, BGH even. Ganun din. So same yung effect niya kapag nakatanggal yung yung isa. So yan naman yung wala siyang logo. Yung gagawin na lang natin dito ay okay, ibalik na natin at sukatan natin ang signal kung okay pa rin yung kanyang mga clocking signal. Kung nakalagay yung kanyang mga flex at okay pa rin yung kanyang clocking signal, so hindi tayo magba-blocking sa clocking signal. Doon lang tayo sa add even. Pero kung may mga problema na yung kanyang mga clocking signal pag nakalagay yung ating flex, so saka lang tayo magba-blocking ng clocking.
magba-blocking ng clocking signal at saka ano din, modify ng sabay na ginagawa yan. Mag-blocking ka, modify mo na din yung LC1 or yung add even. So ayan, set up ko lang yung scope mga bro at check natin. Okay, bali sakatan natin. So okay, teka lang, i-auto ko lang. So, ayan, bali, ito yung kanyang clock 1 to 8. So, umpisahan natin dito. Okay, plug in natin. Ayan, kapower na. So, ayan o, yung nangyayari. Ayun. Yan yung sa tuwing nasusuplayan ng ng negative supply yung kanyang add even. Nagugulo yung kanyang waveform. Ayun o. Okay, check natin lahat yan. Yan yung kanyang clock 1, clock 2, ganun din. Clock 3, clock 4, clock 5, clock 6, clock 7, saka clock 8. Okay, try natin magtanggal ng flex or yung kanyang mga FFC cable. So ito, tinanggal natin yung left side. Natin kung anong epekto. So sa clock 1 ulit tayo, clock 1. So ganon din. Ganon din. Clock 2. Okay, ganon din. Balik natin tapos ihang naman natin yung sa right side. Okay, nakahang yung right FFC natin. Okay, dito tayo sa ating clock 1. Oh, mukhang tumigil tumigil yata yung kanyang speaker. Okay, may problema na din pala dito sa kanyang kabila. Ayos nga natin. Ayos lang natin. Okay, balik tayo sa clock 1. Oh, ayun mukhang kung tinanggal natin yung ating right FFC, steady yung kanyang waveform. So may problema na din pala dito sa kanyang right side. Clock 1, clock 2, clock 3, clock 4,
clock 5, clock 6, clock 7, clock 8. Okay. Pero kahit na ano mga bro, kahit na may dito yung nakuha natin na problema, unahin pa rin natin sa i-modify yung kanyang add even. Yung parehas ng pumasok sa ano yan, sa left and right. Mas maganda kasi kung hindi muna tayo mag-blocking ng mga clocking signal. Mas matibay, mas tatagal. Doon muna tayo sa LC1, LC2 or BGH add even, saka tayo blocking ng clocking signal. So ayun yung gagawin natin dito. Sa ano muna tayo sa BGH add even, cut natin yung galing sa ating label shifter. Yan, ikakat natin yon, dalawa. Yan, kakat natin yan. Tapos BGH to ano tayo, so, bali yan mga bro, naputol na natin yung add even galing ng ating label shifter. Yan. Tapos yung next step, yung ating add even, ito yan. So kahit itong ano na lang, itong add na lang, huwag na nating ilagay yung ano natin. Or try muna natin i-connect yung add even. Bali ano yan, bali supplyan natin ng BGH. Pag okay na yung picture, so ganyan na. Pero pag may mga lines, tanggalin na natin yung even, yung add na lang yung supplyan natin ng BGH. So ayan, okay, maglalagay ako ng ano dyan, ng BGH. Magkoconnect ako ng BGH supply. So kukunin na natin dito sa yung BGH natin, yan, tumawid dito sa resistor na yan. Yan. Okay, dito sa mga capacitor. Okay, balik tayo mamaya kung na-connect na natin. So yan na mga bro, yung ginawa natin. So bali dito na ako nag-connect ng BGH supply doon sa pinagputulan natin para mas maikli yung ating wire or yung magnet wire natin dyan. Pwede rin naman yan dito nyo idugtong, same lang din, dyan lang din yan pumunta eh, dyan sa BGH add test point natin. Yan yung kinaskas natin kanina na BGH add at saka BGH even, doon lang din yan galing sa kinating natin na yan. Nag-connect tayo ng hindi natin dinerekta ng magnet wire, so nag-connect tayo ng 39 ohms.
O kahit anong resistor naman yan, mababa. Pwedeng 27 ohm, 22 ohms. So yan. Okay, subukan nga natin kung steady na yung kanyang waveform. Kung hindi na nawawala-wala yung kanyang or hindi na nagugulo yung kanyang waveform. So ayan. Natin. Ayan, nagka-backlight na siya. Check ulit natin yung mga dito, clock natin. So ayun na. Nakalagay na yung parehas na natin, FFC. Tapos check natin lahat. Ayun, di ba? Steady na. Clock 1. Ayan yung ating clock 1. Clock 2. Ating clock 3 naman. Clock 3. Clock 4. 5. Clock 6. Clock 7. Clock 8. Okay, check lang natin yung kanyang display. And mukhang okay na. Okay, check lang natin mga bro. So, ayan mga bro. Ang ginawa natin. So, mukhang okay na. Pino naman na yung kanyang display. Ayan, kita niya naman sa kanyang display. So, nasa taas, baba, okay naman, walang guhit. So pag pag nagkaroon siya ng fine lines, maraming dito mga bro, maraming paraan yung ginagawa dito, depende sa trouble. So pag meron siyang mga fine lines, huwag na nating idamay yung BGH7, yung add na lang yung supply natin ng BGH. Ngayon, pag ayaw pa rin, may mga fine lines pa din, pwede na nating mag-disable ng add even sa isang side ng panel. So, maraming paraan tulad ng sinabi ko, depende sa sira. Depende sa sira ng panel. Kaya dapat alam natin lahat yung mga paraan na yon para meron tayong option. Kumbaga, kung yung first option natin hindi umubra, meron tayong second option, third, o higit pa hanggang sa maayos yung TV. So, itong na to, itong ginawa natin dito, disclaimer lang dun sa mga makakapanood na hindi technician, masilan po yung pag-troubleshoot, pagre-repair. Pwede nyo pong masira ang inyong mga unit. Paibayan nyo lang po sa mga qualified na technician. So ito mga bro yung ginawa natin. So okay na. Kita nyo dyan na malinis naman yung kanyang picture. Tinaan lang natin. Ito pa rin yung model niya kanina. So yun lang. Sana nagustuhan nyo yung ating video. Pa-like naman, pa-share sa iba.
para makatulong at subscribe na din kung di pa kayo nakapag-subscribe. Ayan o, pinang-pina siya. So, iba't iba yung mga paraan natin mga bro sa pag-troubleshoot ng ganito, kung paano siya ayusin. So, sa next video natin, mag-upload pa ulit tayo. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. So, shout out Madam Lisa Nesperos sa pagpapagawa maraming salamat po sa pagpapagawa ng Sony 49. Okay, hanggang dito na lang mga bro. At maraming salamat. I'm walking alone in the streets.